Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang krimen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako ngayong araw, ang mga ipinagbabawal, ating bibigyang linaw, ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy! Bawal Yan! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Naghain ng motion for reconsideration ang Kongreso hinggil ito sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sinundan naman ng motion to intervene ng grupong Isang Bayanan Coalition na humiling na itigil ang impeachment proceedings. Samantala, sa pagbabalik ng regular session ng Senado, pinabora ng Senate majority ang pag-archive sa articles of impeachment. Kasunod naman ang pagboto rin sa pag-dismiss nito. With all these events, what can the public expect sa tila banggaan ng co-equal branches ng ating gobyerno? Let's welcome back a lawyer and a professor, a senior partner at Divina Law, Attorney Enrique de la Cruz Jr. Attorney, magandang tanghali po and welcome to our program. So, Attorney, naging insightful po yung discussion natin with the decision of the SC with our previous episodes. Ngayon po, after nun, lumabas agad yung pinag-usapan din natin na motion for reconsideration na galing sa Kamara. But before that, pag-usapan po natin yung current status ng ating impeachment case laban kay VP Sara. The Senate majority voted to archive the articles of impeachment. Ano po ba ang mga susunod na maaaring mangyari and what does it implicate? Ano po ba yung ibig sabihin nitong pag-archive ng impeachment case? Ibig sabihin ay isinasantabi muna ng Senado ang usapin tungkol sa impeachment. Ito ay nakalagay sa archive. Ibig sabihin ito ay hindi aktibo pero maaaring muling buhayin no, sa kapasyahan ng Supreme Court o ng Senado. Kaya nandyan pa rin siya, hindi nga lamang siya tinatalakay o tatalakayin. Alright. Do you see it as undermining the principles of checks and balances? Lalo po yung main argument ng mga hindi pumabor dito sa pag-archive. Hintayin muna daw sana yung desisyon ng Supreme Court. Does it look like na minamadali po ito ng Senado? Or to frame it in a legal question, ano po ba yung implication kung una nang nagdesisyon yung Senate bago pa lumabas yung decision, versus kung nagdesisyon sila after nag-decide ng Senate, ng Supreme Court? Naging tama naman yung naging resulta no, ng pagboto ng Senado. Kasi ang layunin ng ibang mga senador ay ipagpaliban muna ang pagtalakay dun sa motion to dismiss. No? Ibig sabihin, i-defer. I think yun yung naging motion ni Senator Tito Soto na i-defer muna o i-table muna ang usapin tungkol sa motion to dismiss. Ang layunin, huwag muna itong mapag-usapan. Pero ang nangyari ay pinagbotohan kung ito ay i-archive o hindi at nanalo nga yung boto na i-archive. Ganon din ang resulta. Ibig sabihin, pansamantala, hindi muna ito mapag-uusapan pero hindi pa dinidismiss. So, habang naghihintay sa desisyon ng Korte Suprema, hindi muna ito tatalakayin ng Senado. So maganda pa rin yung naging resulta, no? Mahirap kasi kung na-dismiss na, moot na, wala nang hihintayin kasi sa Supreme Court dahil dinismiss na ng Senado, no? So mas maganda na yung nangyari ngayon. Yung resulta ngayon ay mas maganda na dahil ito'y naka-archive lamang at maaaring buhayin depende sa magiging desisyon ng Korte Suprema at ng Senado. Alright. Buti po na-mention ninyo itong mga motion na ginawa ng mga senador nung session na yon. Yun nga po, sa botong 19.5, tinutulan yung motion ni Senator Tito Soto na i-table. Ano po ba ibig sabihin nitong tabling o pag-table na parang ngayon lang po natin narinig in public discourse na ginawa nung regular session na yon? Yes, rules on parliamentary procedures, when you say to table a matter, it means to defer consideration.
huwag munang talakayin, huwag munang pag-usapan ang isang matter, ang isang usapin. Kaya, ang resulta, hindi rin tinalakay yung impeachment kasi ito ay na-archive. Alright. So yung word po talaga na inaano natin dito sa mga naging desisyon, isasantabi o wag munang tatalakayin. So if we're gonna talk about kung ano na ba yung current status ng impeachment case, ito po yun. Isinantabi muna ng Senado at hindi muna tatalakayin. Tama po ba? Tama po. Sa kasalukuyan, ito'y hindi kasama sa mga tatalakayin, ito'y naka-archive. Alright. So parang inano na rin po nito, no? Kasi ang daming naghahantay na kung ano yung mangyayari sa impeachment sa pagpasok ng 20th Congress. Pero para po sa publiko, wala muna tayong ma-expect dahil naka-archive nga po ngayon yung impeachment case. Okay. So with this decision, what happens next sa magiging galaw po ng dalawang kongreso tungkol sa impeachment? According to the House impeachment spokesperson, si Attorney Antonio Bucoy, kahit na i-dismiss ng Senado ang impeachment case, maaari pa rin silang mag-reconvene once na baliktarin ng SC ang desisyon nito. How likely would this happen? O sa madaling tanong na lang po sa tanong na mas legal, what does it take to turn over a decision of the Supreme Court? Ilang boto po ba yung kakailanganin para masabing mabaliktad yung una nang naging desisyon ng ating Korte Suprema? Well, you need a majority from the 15 members of the Supreme Court. You need 8 votes to get a majority decision. How likely is it? Well, I'd say unlikely. No? Hindi karaniwan. No? Hindi karaniwan na binabaligtad ng Korte Suprema ang kanyang mga naunang desisyon. So, pero posible. No? Posible pero hindi karaniwang nangyayari. Na sa posibilidad, mahirap kasing makakuha ng walong mahistrado na magsasabing nagkamali sila doon sa naunang desisyon. Kasi you have to understand, no? Unanimous yung naging desisyon ng Korte Suprema doon sa kanilang hatol na ipawalang bisa yung impeachment. Kaya sinabi kong ito ay highly unlikely o hindi karaniwang nangyayari na bumabaligtad, no, ang mga mahistrado sa nauna nilang desisyon. Pero posible naman. Alright. Ayan, para po sa publiko na talagang nag-aabang kung ano yung kakahantungan nito. Hindi posible, but yeah, we're really looking at it that it's unlikely kasi nabanggit nga po natin nung nakaraang talakayan natin na hindi rin karaniwan na maging unanimous ang desisyon ng ating Korte Suprema. So, we're really navigating through a result made by all 15 of our members of the Supreme Court. And isa pa po doon, hindi rin karaniwan na ang 8 dito, magbago ng desisyon. So, it's highly unlikely. But if we're going to look at it positively, we need 8 votes to turn over o para mabaliktad ang desisyon ng Korte Suprema. Alright, that's for all the people who's parang managing their expectation. So, looking at the other side naman po, kung binaliktad ng Korte Suprema ang kanilang desisyon, sabi po ni Senator Ping Lacson, ready siya na buhayin muli ang articles of impeachment. At sinasabi nyo na rin po ito kanina na pwede namang buhayin ang impeachment na in-archive ng Senado. What does this mean po? Automatic po ba na mag-a-apply ulit yung provision na dapat forthwith yung proceedings, that the Senate should reconvene as an impeachment court na hindi na kailangan ng botohan kung sakali na mabago po ang desisyon ng Korte Suprema? Unang-unang, nais ko lang sabihin, maganda yung i-final na motion for reconsideration ng Kamara. May mga importanteng argumento itong ni-raise na patungkol sa mga facts at kung ito ay mapakita na nagkamali nga ang Korte Suprema, maaari na baligtarin ang kanila naging desisyon dahil mali yung facts kung saan nakasalalay yung naunang desisyon. To answer the question, automatic ba na muling ibabalik? Sa ilalim ng rules ng Senate, kailangan may magmosyon. Okay. Anumang usapin na nasa archive ay kailangan munang ibalik sa talakayan, sa agenda. So, kailangan may magmosyon upang ito ibalik sa usapin ng Senado. Wala sa kanilang talaan ng talakayan. No? At kung may tututol, magkakaroon uli ng botohan. No? Iyon ang
A matter that is archived has to be revived. It has to be brought back to the Senate agenda. Para ito'y matalakay muli, kailangan may humiling, may magmosyon. Kung walang tututol, babalik na ito agad. Pero kung may tututol, magkakaroon ng butuhan. Okay. So this is according po to the rules of the Senate with regard to the impeachment proceedings. Kasi may mga naririnig po tayo na hindi dapat automatic na mag-reconvene itong Senado. But according to the rules of the Senate, a matter that is archived o hindi pinag-uusapan pa sa Senado, ay kailangan munang ibalik. At this will cost for the Senate to vote for that motion. Kailangan ng motion at kailangan pagbotohan pa ito bago ulit mabalik na mapag-usapan at talakayan sa Senado. All right, we're getting the facts straight here. And speaking of facts, you've mentioned earlier na isa nga po sa mga talagang tinayuan o sinandigan ng motion for reconsideration ng Kamara or ng Congress ay yung mga facts. What are the main arguments? Pwede niyo po ba kaming bigyan ng comprehensive kahit mga punto lang na ni-raise po ng Congress sa kanilang motion for reconsideration na final? Okay. Meron dalawang importante na factual errors, no? Kasi karaniwan ang mga argumento legal. Pagka legal kasi maraming katwiran, maraming debate. Pero pagka factual error, isa lang ang katotohanan eh. Walang ibang bersyon, no? Isa lang 'yan. So, kailangan makita kung ano ang totoo, then kung ano ang base sa facts. Unang factual error na isinight po ng Kamara sa kanilang motion for reconsideration ay nag-adjourn ba ang Kongreso noong February 6. Ayan, no? Kasi mayroong ganong state na desisyon. Ang sabi ng Kongreso sa kanilang motion for reconsideration, mali yan. Kasi hindi kami nag-adjourn yan. Magkaiba kasi yung meaning ng adjourn. No? Mayroong adjourn on a day-to-day. Meron ding adjourn sine die. Ibig sabihin, natatapos na yung 19th Congress. Wala nang pwedeng talakayin, wala nang tiba yung 19th Congress. Ang sabi sa desisyon, Kongreso, yung 9th Congress, noong February 6. Sabi ng House, ito ay mali. Dahil hindi naman talaga February adjourn die. That's a factual error na kung makikita ng Supreme Court na nagkamali, maaaring mabago ang desisyon dahil iba na yung basis, no? Pangalawa ay yung sinabi sa desisyon na hindi o hindi pinagbotohan sa plenaryo yung tatlong naunang complaint. Ayan. So, in fact, nag-cite pa yung desisyon ng newspaper or news report ng isang news sa news na ito ay hindi ito natalakay sa plenary. Sabi sa MR, factual error ito. Dahil tinalakay at yun ay nasa journal, makikita kasabay na pinagbotohan on that same day, pinagbotohan kay factual error yun. House of Representatives. In fact, yung news company o news outfit na sinight sa desisyon ay naglabas din at sinasabing mali so itong factual errors na ito ang two main arguments, no, na ni-raise ng House na sa tingin ko ay kapag nakita ng Supreme Court na nagkapali sila sa factual findings na ito, maaaring mabago ang desisyon. How strong are these factual errors being used by the Congress as some sort of a weapon to seek or the reversal of decision of the Supreme Court? Very strong. Because they're based on factual errors alleged in the motion for reconsideration. All right. Yung mga judicial error po ng Supreme Court, can it be considered flawed or invalid dahil lang dito sa mga factual errors na to? Yung factual error kasi, pag na-establish na nagkamali ang decision sa batas.
Kasi yung batas ay nakabase lamang sa facts. Mhm. Pero hanggat hindi ito nire-reverse o binabago ng Korte Suprema, yan pa rin ang valid na desisyon. Mhm. Oh, just like what you mentioned earlier, or in our past episodes na the decisions are based on the facts and yun po yung mga facts where the Senate based off their decision. But syempre, titignan po muna natin kung ito nga bang mga factual errors na to nagre-reflect din dun sa facts na ginamit o pinagbatayan ng Supreme Court sa kanilang desisyon. Okay, moving forward from the motion for reconsideration, ano po ba yung pinagkaiba naman ng motion to intervene na inihain ng Isang Bayan Coalition? Ano po ba ibig sabihin ng motion to intervene? Para ngayon lang po natin narinig ito mostly ng publiko. O kasi ang pwede lamang humiling ng motion for reconsideration ay yung bahagi ng usapin, yung a party to the case. Ang Kamara at ang Senado, ang parties dito, no? Tsaka yung mga nagsampa, syempre, ng impeachment complaint. Pero ang One Sambayan ay hindi party, kaya sila humihiling, hindi sila bahagi ng kaso, kaya sila humihiling na sila ay pagbigyan na makasama sa kaso at makapag-file ng motion for reconsideration, bagamat hindi sila party, hindi sila bahagi. So, nakikisali sila ng motion for intervention. Okay, so ano po yung magiging product ng motion for intervention? Kasi nabanggitin po na nanghingi sila ng oral arguments. Ano po ba yung magiging effect nito with the impeachment case? Yes, karaniwan talaga kapag napaka sa oral argument para mapakinggan ang mga argumento na magkabilang inawal question. No? So kung pagbibigyan ang kahilingan ng oral arguments, makakatulong ito na maintindihan ng mga mahistrado ang mga question tungkol sa facts, ang mga argumento na magkabilang panig, at sa atin, sa taong bayan na mas maintindihan natin kung mahihimay ang bawat argumento sa pamamagitan ng pagtatanong. No? Kasi ang oral arguments ay hindi lang puro argumento. Nagtatanong din ang mga mahistrado. Para ka nagre-recite sa harap ng 15 mahistrado. So makakatulong ito sa taong bayan na maintindihan ang usapin. How likely po na pagbigyan itong coalition na ito to intervene with the impeachment? Hindi rin karaniwan na pinagbibigyan ang isang hindi kasama sa kaso na makisali, tapos na ang desisyon. Kasi tapos na ang desisyon may desisyon na, motion for reconsideration na lang, tsaka kasasali. So, bihira hong nangyayari yan. So, unlikely. No? Hindi karaniwan na pinapayagan kang makisali sa isang kasong may desisyon na. Pero posible dahil ito nga ay a matter of transcendental importance, napakahalaga ng usapin. So, maaari pa rin posible pero hindi karaniwang nangyayari. Alright, just to summarize po itong One Sambayanan Coalition, ito po yung nanghingi po sila ng intervene kasi hindi sila party. You mentioned in the previous cases na ang may kakayahan na mag-reconsider, maggawa ng motion to ask for a reconsideration ay yung mga kabilang sa party, which is the Congress. And ang hinihiling po nito ng One Sambayanan ay parang makisali to conduct oral arguments para mas mapabuti pa itong pagtalakay. But as you've mentioned, unlikely nga po ito kasi isa sa mga facts din is sumali po itong One Sambayanan nung nagkaroon na ng decision yung Supreme Court. But we are still looking forward to what the decision will be, kung papayagan ba ito, kung anong mangyayari sa motion for reconsideration. So yun po yung mga inaantay natin sa progress or development itong impeachment case. Tama po ba? Tama po, at excited na po ang lahat na abangan kung saan hahanap ang makasaysayang kasong. Alright, so we're down to our last few questions, Attorney. What does this entire sequence, ito pong multiple complaints, ito pong SC ruling, may mga motion for reconsideration at pag-archive ng Senate, what does this tell us about the impeachment being used as a political tool in the Philippines? Ang mensahe Suprema na hindi po pwedeng gamitin ang impeachment para i-railroad, no? Tanggalin ng walang peso
na opisyal. So ang sinasabi ng Korte Suprema, pwede mo namang so once the conditions have been complied with, then the impeachment is allowed to proceed. All right. So, Ng Korte Suprema. okay. Okay. So, Attorney, you mentioned previously na down to all yung mga naging galaw po ng bawat branches ng government natin not bound, pero nakikita natin na if hindi masunod posible po yung constitutional crisis. But looking at a bigger picture, ano po yung epekto ng mga power clash na to ng mga branch ng government natin? Not only in the context of impeachment, but working as a whole body, as a government. What does this imply? Anong epekto nito, lalo na sa harap ng publiko? Well, it shows that our democracy is alive and kicking. No, ibig sabihin ay malaya ang mga taong magsampa ng impeachment kahit sa presidente o vice-presidente at ito'y aaksyonan ng Kongreso, pero may desisyong sarili ang Senado at ang arbiter ng magkabilang panig na constitutional system of government, sila ang pinakamataas at may huling say. No, they have the last say, interpretasyon ng mga provision ng ating saligang batas. So, lumalabas sa mga pangyayaring ito, matibay ang ating constitution, ang ating mga institusyon ay kumikilos ayon sa tinatadhanang kapangyarihan nila sa saligang batas, and this whole event strengthens our democratic institutions. All right. I like that. That our democracy is alive during this very season dahil nakikita nga po natin na china-challenge ang bawat desisyon, and we've seen a lot of senators, a lot of congressists that really functions as who they are and trying to do that. Kumikilos ayon sa kanilang mga sinumpaang trabaho. Maraming salamat po sa mga insights ninyo, Attorney. Once again, we've learned a lot and nalinawan na naman po kami sa isyong ito. Maraming salamat po sa oras ninyo. Maraming salamat din po. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapaalam ng inyong mga karapatan. Kaya kung may nakita pa kayong ipinagbabawal na akto, kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Ito po ang inyong lingkod, Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan!